Nung madaling araw ng July 12, 2025, sa tahimik na kalsada ng Hacienda de los Cedros Street, Balcones de Oblatos, sa Guadalajara, Jalisco, isang hindi inaasahang trahedya ang yumanig sa katahimikan ng lugar. Bandang 2:00 ng madaling araw, isang puting SUV na walang plaka ang huminto sa harap ng isang bahay. Mula sa sasakyan ay bumaba ang isang lalaki. Wala pang ilang sandali ay lumapit sa kanya ang isang babae. Tila pamilyar sila sa isa't isa. Doon ay nagsimula ang kanilang pagtatalo. Bagaman walang nakarinig ng eksaktong palitan ng salita, malinaw sa kilos ng babae ang matinding emosyon, galit, sakit o takot marahil. Sa gitna ng tensyon, sinimula ng babae ang pagpalo at pagsuntok sa sasakyan, tila naglalabas ng hinanakit o desperasyon. Ngunit sa halip na kumalma ang lalaki, isang desisyong walang kapatawaran ang kanyang ginawa. Bigla na lamang umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa paligid. 1, 2, 3 beses. Sumira ito sa katahimikan ng gabi at sa puso ng isang pamilya. Ang ilang kapitbahay ay nagising at lumabas ng bahay upang silipin ang pinagmumulan ng ingay. Ang iba na may nanatili sa loob, natatakot, ayaw makialam sa nangyari. Ngunit isang security camera sa lugar ang tahimik na naging saksi sa lahat. Kitang-kita sa kuha ang lalaki matapos ang pamamaril, hindi nag-atubiling pumasok muli sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis, waring walang nangyari. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga otoridad, mga pulis, investigador at mamamahayag. Kaya nakilalang biktima na si Carla na natagpuang nakahandusay sa gitna ng kalsada, wala ng buhay. At ngayon, maraming tanong ang bumabagabag sa lahat. Sino ang bumaril kay Carla? Ano ang tunay na ugnayan nila sa isa't isa? Pamilya ba sila? Magkaibigan? O may masalimuot na kasaysayan? At higit sa lahat, mahuhuli ba ang salarin? Kung nais mong malaman ang kasunod na mga pangyayari, kung paano gumulong ang investigasyon, at kung ano ang mga natuklasan ukol sa pagkatao ng salarin, tara at aking isasalaysay ang buong kwento. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Carla Banuelos ay ipinanganak noong 1997 sa Guadalajara. Siya ay isa sa 4 na mga anak ni Rafael Banuelos Solis. Bagaman hindi kilala sa publiko ang kanyang ina, ayon sa mga kaanak at malalapit na kaibigan, lumaki si Carla sa isang pamilyang puno ng pagmamahalan, pagkakaisa at matibay na ugnayan. Sa murang edad, dumaan si Carla sa isang malaking pagsubok na tuluyang nagbago ng takbo ng kanyang buhay nang siya ay nabuntis na hindi inaasahan. Maaga siyang naging ina sa kabila ng hirap ng sitwasyon. Pero hindi siya kailanman sumuko. Mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak, tinanggap ang mabibigat na responsibilidad at hinarap ang bawat pagsubok ng buong tapang. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Carla ay palangiti, positibo ang pananaw sa buhay, at may lakas ng loob na bumangon sa bawat pagkadapa. Habang lumalaki ang kanyang anak, nagpa siya si Carla na magpatayo ng sariling tahanan sa tapat mismo ng bahay ng kanyang mga magulang sa Guadalajara. Pinili niya iyon dahil sa malapit na ugnayan ng kanilang pamilya. Sama-sama silang humarap sa bawat hamon at hindi kailanman nag-iwanan. Sa tulong ng pamilya at mga mahal sa buhay, naitaguyod ni Carla ang isang simpleng tahanan na matatag, puno ng pagmamahal,
at nagsilbing ligtas na lugar para sa kanyang anak. Ngunit lahat ng ito ay naglaho sa isang iglap, sa isang marahas at biglang pangyayari noong madaling araw ng Sabado ng July 12, 2025. Una nilang narinig ang mga sigaw. Kasunod nito ay mga sunod-sunod na putok ng baril. Si Rafael, ang ama ni Carla, ang isa sa unang lumabas ng bahay. Ang kanyang nasilayan sa harap ng kanilang tahanan ay isang eksenang hindi niya kailanman malilimutan. Ang kanyang anak na si Carla ay nakahandusay sa kalsada, malubhang sugatan, habang ang kanyang 12 anyos na apo ay nakatayo at nakasaksi sa buong pangyayari na labis ang pagkabigla at trauma. Ang mga unang rumesponde ay ang mga pulis mula sa lungsod na natagpuan si Carla sa kalsada na may mga tama ng bala sa katawan. Agad silang humingi ng tulong medikal, ngunit huli na ang lahat nang dumating ang mga paramedic dahil patay na si Carla. Agarang kinordonan ng mga pulis ang lugar at sinimulan ang pangangalap ng testimonya. Isa sa mga unang ebidensyang natuklasan ay isang mahalagang impormasyon na naitala, ang insidente ng isang private security camera. Sa video, makikitang may isang lalaking bumaba mula sa puting SUV na walang plaka, nakasuot ng asul na hoodie at puting sapatos. Makikita siyang tumawag sa telepono, lumakad papunta sa harapan ng bahay ni Carla at nakipagtalo sa kanya. Sa isang bahagi ng video, lumabas si Carla na may dalang walis at isang matulis na bagay. Nilapitan ang sasakyan at pinagsisipa at pinaghampas ang windshield. Mapapansin na parang hinamon pa niya ang lalaki. Dito, binuksan ng lalaki ang driver's seat at kumuha ng mahabang baril. Agad sumugod si Carla sa kanya, kaya't umatras ang lalaki. Pagkatapos, una ay nagpaputok ito sa hangin. Sunod ay sa lupa na parabang mga warning shot. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Itinutok na niya ang baril kay Carla at pinaputokan ito ng malapitan sa dibdib. Dahilan para bumulagta si Carla sa lupa. Matapos ang pagbaril, agad na umalis ang lalaki sakay ng SUV tulad ng nasaksihan sa video. Samantala, ang mga kaanak ni Carla ay nagsatakbo palabas ng bahay. Takot at desperadong tulungan siya. Ang video na ito ay naging pangunahing ebidensya sa investigasyon na itinuring agad bilang kaso ng feminicidio o pagpatay sa isang babae dahil sa kanyang kasarian. Ang nakakagimbal na video ay agad kumalat sa mga social media at sa mga lokal na pahayagan na nagdulot ng malawakang pagkabigla sa komunidad at matinding galit mula sa publiko. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang haka-haka na ang sospek ay dating kasintahan ni Carla. Gayunpaman, agad itong pinabulaanan ng pamilya na nagsabing wala silang alam na naging ugnayan o relasyon sa pagitan ng dalawa. Bagaman kilala na nila ang isa't isa bago pa ang insidente. Sa isang panayam sa mga mamamahayag, sinabi ni Rafael, ama ni Carla, na kaibigan lamang ng kanyang anak ang lalaking iyon at hindi sila nagkaroon ng anumang romantikong relasyon. Dagdag pa niya, posible raw na lasing o nasa impluwensya ng droga ang lalaki noong mga oras na yon. Ibinahagi ni Rafael ang isang detalye tungkol sa sospek. Ayon sa kanya, ilang taon na ang nakararaan ay nakatira rin ito sa parehong barangay, ngunit kalaunan ay lumipat na sa timog na bahagi ng Guadalajara. Bagamat lumipat, araw-araw pa rin daw itong bumabalik sa lugar upang magtrabaho sa gawaan ng sasakyan. Sa gitna ng matinding lungkot, humarap si Rafael sa mga TV camera upang manawagan ng hustisya, dalang matinding galit at hinanakit. Sinabi niya na ang pumatay sa kanyang anak ay isang basura ng lipunan at hindi dapat hayaang malaya sapagkat panganib ito sa iba pa. Ipinahayag din niya na 6 na putok ang narinig niya nung madaling araw na yon.
Noong Monday ng July 14, 2025, inihayag ng mga investigador sa isang press conference na natukoy na ang pagkakakilanlan ng sospek. Ang kanyang pangalan ay Kelvin Josue N., kung saan hindi pa isinapubliko ang kanyang apelyido dahil sa isinasagawang investigasyon. Mula nang malaman ang pagkakakilanlan ng salarin, agad na pinag-utos ang pag-aresto sa kanya. Kung saan, ayon sa mga opisyal, puspusan nila itong ginagawa. Itinanggi rin ng mga otoridad na may koneksyon si Kelvin sa alinmang grupong kriminal. Ngunit inamin nila na hindi karaniwan para sa isang sibilyan na magkaroon ng malakas na uri ng armas at gamitin ito ng ganong kadali. Ayon sa investigasyon, eksaktong 2:29 ng madaling araw nang mangyari ang insidente noong July 2, 2025. Tungkol naman sa ugnayan ni Carla at Kelvin, malinaw na inilahad ng piskalya na wala silang relasyon at hanggang sa mga oras na iyon, walang naitalang reklamo o kahilingan si Carla para sa proteksyon. Wala ring anumang dokumentong nagpapatunay na sila ay may romantikong koneksyon, kaya't itinuring na walang batayang legal ang mga espekulasyon ukol dito. Noong Lunes din, July 14, 2025, natagpuan ng mga pulis ang ginamit ni Kelvin na puting SUV na mahigit 1 oras ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa ulat, isa itong Chevrolet Equinox 2010 model, kulay puti, at may plaka mula sa estado ng Chihuahua na matagal na umano itong hinahanap ng mga investigador. Ngunit ang pagkakatuklas sa sakyan ay nagbukas ng panibagong tanong. Bakit wala umanong kahit isang opisyal na CCTV ang nakuhaan ng biyahe ng sasakyan sa napakahabang rutang iyon? Maging ang mga eksperto sa seguridad ay nabigla sa bagay na ito. Isang mamamahayag na sumusubaybay sa kaso ang nagsabing kahina-hinalan na hindi naitala ng anumang kamera ang biyahe ng SUV kahit ito'y dumaan na sa syudad. Ang kakulangan ng record ay nagpataas ng pagdududa ng publiko at nagpatibay ng mga hinala tungkol sa mga posibleng koneksyon o pagkukulang. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang mga kaibigan at kapamilya ni Carla ay nagdadalamhati habang inililibing siya. Noong Thursday ng July 17, 2025, inanunsyo ng piskalya, tanggapan ng taga-usig na nakita si Kelvin ilang araw matapos ang krimen. Batay sa investigasyon, pansamantala raw siyang nagtago sa bahay ng isa niyang dating karelasyon na kamakailan lamang ay nakipaghiwalay sa kanya bago ang insidente. Inamin ng piskal na bagamat mabilis ang naging pagtugon, naging mahirap ang pagtukoy sa kinaroroonan ng sospek. At sa mga panahong iyon, wala pa rin silang tiyak na lokasyon kung nasan si Kelvin. Ngunit noong July 25, 2025, kinumpirma ng mga otoridad ang pagkakadakip sa salaring si Kelvin. Ang unang pagdinig sa kaso ay ginanap sa Puente Grande, isa sa mga pangunahing korte sa estado. Sa harap ng hukuman, pinili ni Kelvin na manahimik at hindi magsalita o magbigay ng anumang pahayag. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang ituloy ng mga otoridad ang formal na akusasyon at ituloy ang paglilitis laban sa kanya sa kasong feminicidio. Ayon sa Piskal Salvador Gonzales de los Santos, ang opisyal na humawak ng kaso, hindi man nagsalita si Kelvin, makikita sa kanyang kilos na hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Wala rin daw siyang ipinakitang emosyon o pakikipag-ugnayan. Malamig at tahimik lang ito sa buong proseso. Sa unang yugto ng paglilitis, itinuring na ebidensyang pangunahin ang video mula sa security camera na malinaw na nakuhaan ng krimen at ang puting SUV na ginamit ni Kelvin sa pagtakas na natagpuan. Pagkatapos ng halos ng 2 oras na pagdinig, nakita ang ama ni Carla na lumalabas sa gusali ng korte, labis ang lungkot at pagod at hindi na nagbigay pa ng pahayag sa media. Sa halip,
ang abogado ng pamilya ang humarap sa press. Sinabi niyang kontento sila sa naging simula ng kaso at isang malaking hakbang pasulong ang mabilis na pagkilos ng korte. Sa mismong araw din na iyon, nagdesisyon ng hukom na si Kelvin ay mananatili sa ilalim ng prevention detention, pagkakakulong habang iniimbestigahan sa loob ng hindi bababa sa 1 taon habang tuloy ang pag-usad ng kaso. Isa sa pinaka-nakababahalang bahagi ng investigasyon ay ang patuloy na pagkawala ng armas na ginamit sa pagpatay. Ayon sa piskal, hindi pa rin nila natutukoy kung saan nanggaling ang baril at wala ring pahayag si Kelvin tungkol dito, kaya't mananatili munang bukas ang tanong na iyon. Bukod sa lahat ng ito, ang kaso ni Carla ay nag-iwan din ng isang batang ulila, ang kanyang 12 years old na anak na nakasaksi pa mismo sa insidente. Ikinuwento ng ama ni Carla na siya at ang kanyang 3 pang anak ang magtutulungan upang alagaan ang bata. Sinabi niyang hindi nila ito pababayaan at gagawin nila ang lahat upang maibalik ang lakas ng loob at seguridad nito habang hinihintay ang katarungan para sa kanyang ina. Dito na po natatapos ang kwento tungkol kay Carla Banuelos. Ako po si G. Maraming salamat.